Okay. So ito yung Mi Ultimo Adios, 14 paragraphs. Sinulat niya ni Dr. Jose Rizal bago noong December 30, 1896, bago siya patayin. Okay? So nung si Dr. Jose Rizal ay bago patayin, naka-isang birthday pa siya. Okay? Yung June 19, 1896, ang ating planeta at ang Pilipinas ay naka-align sa center of galaxy, yung sinasabing Sagittarius A. Okay? Bakit natin nasabi na naka-align? Okay? So, ibig sabihin, ito yung vernal equinox, spring, pagdating ng summer, June, yung araw, pag tinignan mo, umaga, ang opposite nun ay kanluran. So, nasa kanluran yung center of galaxy, habang ang Pilipinas naman nakaharap sa araw. So, ibig sabihin, yung Tropic of Cancer, okay, nakatungo doon sa araw. Okay? Yung araw naman, nakikita naman niya itong Tropic of Cancer, tapos yung North Pole. Tapos sa North Pole, naka-align doon yung center of galaxy. So kung ilalagay natin dito, ipa-plot natin dito sa chart ng star constellation, sa celestial sphere ng ating planeta. Okay? Dito sa ating sinasabing solar system, So yung ating planeta ay nandito sa area to. Okay. Andyan siya. Kung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, let the moon see me, ibig sabihin, itong buwan, hindi mo makita yan dyan sa araw. Kasi, umaga yan eh. Ang tawag dyan, kung nandyan yung araw, ay yung buwan, sa pagitan ng araw, ito yung buwan, nag-eclipse yan. Okay? Kung may eclipse nung panahon ni Dr. Jose Rizal na ipinanganak siya, umaga yun. Nakabara yung araw. Kung halimbawa naman pinanganak siya ay araw, wala doon yung buwan. Okay? Totally maliwanag yung pagitan ng araw at saka ng Tropic of Cancer. Ayun, kung pinanganak siya ay gabi, nandito yung buwan, itong sasabihin niya, let the moon see me, let the burning sun evaporate the rain. So sa umaga, nag-evaporate yung rain pagkatapos niyang isilang nung gabi. Sa gabi, let the moon see me. Okay? Yung mga angel nandun nung pinanganak siya, yung nanay niya tuwan-tuwa dahil nakikita si Dr. Jose Rizal nung ilabas siya nung ganyang araw, ganyang buwan. Kinabukasan, nakita ng araw si Dr. Jose Rizal, guwapo, matalino, isang scientist. Hindi eclipse, maliwanag na maliwanag. So, yun ang ibig sabihin na region of the sun. Hindi mo pwede na manipulihin yung sulat ni Dr. Jose Rizal. So, ngayon, kung si Dr. Jose Rizal malaki na, may isip na, ang gusto niya makita yung bansa niya without stain of shame. Kaya yung Luzon at Visayas, Mindanao, nilagay niya dun sa atmosphere. Puti ang kulay. Ang background niya, without stain of shame. Hindi pwedeng gawing dugo yung pula, yung kalangitan. At yung Luzon, Visayas, Mindanao, ilagay mo sa dugo ng inchik. At palabasin mo na si Rizal ay anak ng panggagahasa
ni Keyenan dito sa ating lupain. Okay, sabi niya, kung i-analyze natin, pag nandito ay yung sa kanluran o sa Western Hemisphere itong buwan, at ang Pilipinas ay nandito, nakaharap sa araw, yung Tropic of Cancer ang tinatamaan ng init ng araw. Kasi summer pa niyan eh. No? June, July. Okay, so yung area na yan, pagka kinuha mo ang angle ng araw at nung daigdig at yung buwan ay naandyan, patungo yan sa Sagittarius A. So ang pinakikita nitong direction na ito, from the sun going to the earth, going to the moon, ay direction ng Sagittarius A. Ang pinaliliwanag niya ito, kung ito yung araw, ito yung month of June, di ba? March, April, May, June. So ibig sabihin, March, April, May, June. So yung bawat rays ng araw, na sinasabi natin sagisag ng buhay, so ang sagisag ng buhay ay 12. Parang yung 12 disciple, di ba yung ating Panginoon, yung ating Diyos, meron siyang 12 disciples. So yung kalangitan meron din. Siya yung sinag ng araw na nagbibigay ng buhay sa mga bagay sa kalangitan at kalupaan at katubigan. Kasi yung pag-ikot ng ating planeta at ng buwan may kinalaman sa mga bituin, may kinalaman sa pressure, sa temperature. Okay? Yun ang nagbibigay ng buhay. So, a specific angle of our planet dito sa loob, yung specific pi niya sa araw ay nagsasaad kung nasaan tayo nakalagay sa space of time sa rehiyon ng araw. So, ang tawag doon, ecliptic. Nasa ecliptic tayo ng araw, nasa isang malaking sphere ng constellation of stars at meron tayong sariling star na ginagawa nating reference para malaman natin saan tayo nagmula, saan tayo patungo, nasaan tayo sa kasalukuyan. Okay? So, ang sinasabi niya na ako'y nasa isang bansa. Ang bansang yun ay nasa ilalim ng kalangitan. I die under your sky and in your enchanted land eternally sleep. Okay? Sumiping siya hindi kay Emilio Aguinaldo, hindi siya doon sumiping kay Jose Maria Sison, hindi siya sumiping sa mga anak bayan, hindi siya sumiping sa province of China. Sumiping siya ay kay Eden, sa motherland ng Pilipino, na hindi kailanman naging asawa by means of fornication o by means of blood infusion into a Chinese prostitute at the sea. Hindi po prostitute ang pagkakakilala ni Dr. Jose Rizal sa bansa niya. Inihalin tulad nila itong tulad sa perlas. Kung tulad sa perlas ang Pilipinas, ang Luzon, Visayas, Mindanao, ilagay mo yan sa karagatan. Hindi mo pwedeng ilagay yung karagatan sa Chinese village. So, walang katotohanan na meron tayong mayroong shared history ang Chinese ancestry sa Pilipinas. Ano? Walang katotohanan yan. So, ngayon, nung si Dr. Jose Rizal ay ipinanganak dito, nagkaroon pa siya ng isang birthday. So, nung birthday niya, sa alip na ang araw ay nandito sa eksaktong June, okay, June 19, 1896, nandiyan yung 6 months bago siya patayin. Okay, so pag tumakbo yan, after birthday niya, okay, pumunta siya doon, okay, sa areang ito. Pumunta siya sa areang ito. Okay. So hanggang umabot yung 1896 na July 31. So nandito siya. Okay, dito, pagdating dito sa autumnal equinox, bago sumapit ng autumnal equinox, nandito siya. Yung araw, nandiyan pa lang.
O yung planeta natin nandiyan pa lang, yung araw nandun din sa tapat niyan. So yung nasa tapat na araw ay August 24, 1896. Tinawag ni Bonifacio yung mga katipunero. Diba? July ng August 26. Ibig sabihin, nasa labas na sila. Nasa exile siya din. Naka-exile si Dr. Cecil doon eh. So nag-usap sila ni Gat Andres Bonifacio. At ang pinag-usapan niya, ito, paragraph 1 at paragraph 2. Sabi niya, ibigay ko ang buhay ko sa bansa ko. Sabi naman ni Nakatipunero, kami rin, ibibigay namin ang buhay namin sa aming bansa. So hindi binigay sa bayan. So nag-uusap sila ay bago nag-June 12, 1898. Nag-uusap sila ay 1896 pa lang. So, ibig sabihin may bandila na silang ginawa dyan. At yung bandila nila hindi triangle, kundi yung ecliptic. Ang ano niya, ellipse ang style niya, no? Hindi perfect circle, ano? So, pag umikot lang yung 360 degrees, perfect circle, umiikot-ikot. Pero yung hugis ay meron tayong tinatawag na aphelion and perihelion, no? Pero by degrees ay 360, one complete circle yung pag-ikot. Ibig sabihin, naglulup lamang dun yung daigdig sa araw, hindi siya umaalis dun sa araw. Kasi pag ang daigdig ay umalis, mawalan ng buhay ang mga inchik dyan sa province ng China. Kasama tayo, damay tayo. So ngayon, hindi pwedeng patayin ang Pilipinas para sabihin, oy, si Rizal galing din sa province ng China, hindi pwedeng maging bansa ang Pilipinas, bayan lang yan. Ganyang kagago, ganyang kaluko-loko, ganyang kagahaman ang Fujian Chinese. Kaya ginagawa tayong province ng China. So hindi naman sinasabi ni si Rizal na gawin mong province yung kalangitan. Ang pinaglaban lang ni Dr. si Rizal, bansa natin, doon lang niya sinuko yung buhay niya. Hindi niya idinamay itong celestial body na, oy, bigyan ko na rin ito sa inchik dahil masama ang Pilipino. Walang sinabi si Rizal na masama ang bansa niya. Walang historical figure na Dr. Jose Rizal na binintangan ang kanyang Pilipinas na ito'y bayan, dito siya pinatay ng bansa. Meron bang bayani na namatay para sa bayan? At nung matay siya para sa bayan, ang nagpatay sa kanya ay bansa niya. So ganyan ang nangyari, no? Inaagaw ng Chinese o ng komunista yung kasaysayan ni Dr. Jose Rizal na ini-attach naman kay Emilio Aguinaldo. Dahil itong si Emilio Aguinaldo, kunwari din siya na exile naman siya sa Hong Kong. Si Marcos na exile sa ang tawag dyan, puro exile eh. Pag pinagbasihan mo eh, na-exile si Ninoy Aquino, ginagaya niya si Jose Rizal, na-exile naman daw siya sa Amerika. Okay? Sa California, kung saan dyan. Tapos ito naman si Marcos, na-exile naman noong patalsikin naman siya nung kapwa and chick niya. So Fujian Chinese, pinatalsik ang kapwa niya Chinese, na-exile naman doon sa Honolulu, sa Hawaii. Pero bago sila na-exile, nagnakaw muna for 20 years ng mga resources ng Pilipino. Yung ginto ng Pilipinas, dinakaw ni Marcos for 20 years. At pag-alis naman ni Marcos, apo ng China si Marcos, another apo ng China uli. Ito naman si Cory. Tinanggal naman niya yung salitang bansa doon sa 1973 Constitution sa preamble. Wala kang makikita ang bansa ang Pilipinas o isang nation na may patrimony sa Pilipinas. Kasi wala na tayong nation. So, yung Pilipino ay naging estranghero sa kalangitan. So, kung nagnakaw si Marcos ng mga ginto at resources at saka tax, si Aquino naman, ang buong Pilipinas ang ninakaw niya. Wala tayong nation sa preamble ng 1987. Ninakaw naman itong mga hayop na ito na nakikitulad kay Rizal. Kaya natin sinasabing hayop kasi isang tao na walang isip
o mas mababa pang isip kaysa sa hayop ang gagawa ng ganon. Maliwanag na may bansa ang Pilipinas na nasa rehiyon ng araw, tatanggalan mo ng bansa at sasabihin mo doon sa 1973 dapat wala tayong historic rights and legal title belonging to the Philippines. So sa madalit sabi, itong Fujian Chinese na si Corazon Aquino at Ninoy Aquino na kamag-anak din o kababayan din sa province of China nitong si General Yefe na inimbitahan noon diyan sa Malachaynang Palace ni Duterte na isang Fujian Chinese na co-founder din ng PDP Laban ni Aquino ay ginawang bayani at nakasiris din kay Aquino itong si General Yefe at isiniris din kay Dr. Jose Rizal. Okay, kung mga bayani kayo, ay bakit nanakawan nyo ng bansa ang mga Pilipino? Ang tunay na Pilipino, ang tunay na makabansa, hindi mo gagawing bayan ang Pilipinas. Dahil ayaw mong, sabi ninyo, ang nag-liberate kasi Amerikano, kaya naging bansa ang Pilipinas. Ang nag-liberate kasi United Kingdom. Dapat ang Pilipinas bayan lang dahil taga-province ng China si Dr. Jose Rizal katulad namin. So ganyan ang utak nitong mga makapagal. Kaya pinatay nila ng mga Arroyo o ng mga makapagal si Gat Andres Bonifacio. So nagdadrama sila na ang mga katipunero ay hindi dapat ipaglaban ang Pilipinas bilang bansa. Kaya dapat patayin ang pinuno ng katipunero. No? Dapat ay pinuno ng bayan. Ng Magdalo, pinuno ng bayan. So ganyan ang kagaguhan nitong mga Fujian Chinese, ano. So mawawalan sila ng Filipino citizenship. Dapat Chinese citizenship lang sila at palayasin sila sa Pilipinas. Wala silang historic rights and legal title na gawing province ang rehiyon ng araw. Okay? Ang karagatan hindi province ng China. Sinabi na nga ni Dr. Jose Rizal na ay Sea of the Orient. Okay? So ngayon, pag-usapan natin, balik ulit tayo dito. So nang dumating dito, August 24, 1896, July, August 24, nung last na oras ni Dr. Jose Rizal, andyan sa dapitan ay July 31. Kaunti lang pagitan dito, kaya itong paragraph 1 at paragraph 2, yan yung panahon na galing dito hanggang dito. So ibig sabihin nag-uusap sila Dr. Jose Rizal at ang mga katipunero. So makikita natin yan doon sa usapan nila at makikita natin para mahimasmasan itong mga lukulukong nasa National Historical Commission. So ito na ang nangyari noong pinag-uusapan nila Dr. Jose Rizal yung sinasabing revolution, ano? Ito na ang nangyari, ano? So kita natin. Hindi tungkol sa kamag-anak ni Aquino sa China at ni General Yefe yung gustong magkaroon ng kalayaan sa karagatan. Okay? Hindi yung mga ancestors ni Duterte at saka hindi ancestors ng China, ano? Ng mga Chinese. Ang gusto ni Dr. Jose Rizal magkaroon ng liberty. Ano? Maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ito, bago ito sila patayin, no? Sinulat ni Dr. Jose Rizal ito, malaon ng panahon, bago nag-June 12, 1898, no? Ang June 12, 1898, ang flag ni Emilio Aguinaldo ay inimbento lang itong flag na ito noong bago mag-July 1946. At sinabi nila na ang kalayan ay June 12, 1898. Noong May 12, 1962 na, nung sabihin nila, binago nila yung Philippine Independence. Kasi ang gusto nila, kalayaan ng bayan na dapat ang ibigay sa Pilipinas. Hindi kalayaan ng bansa. Dahil ang
ang kamag-anak ni Jose Rizal ay mga taga-province. Si Emilio Aguinaldo taga-province din eh. So, ang ibig sabihin ni Emilio Aguinaldo at ng mga Fujian Chinese o ng mga apo ng ex-gobernador Silio ay pagbintangan na terorista ang mga Pilipino. Silang pumatay kay Rizal, yung mga katipunero ang pumatay sa mga apo ng China. So, ibig sabihin dyan ay gusto nilang iligtas yung kanilang sarili dahil yung kasaysayan nila ay gusto nilang maging propaganda sa kanilang mga anak na pinagtanggol nila ang bayan ng Pilipinas laban sa Spain at laban sa Amerikano at laban sa Pilipino. At yan ang ginagawa nitong si Franz de Castro. Ang pinagtatanggol niya itong Kabataan Makabayan at itong si Fujian Chinese na revolusyonaryong kilusan ng komunista sa Pilipinas na si Jose Maria Sison na nag-imbento na ang Pilipinas noong 1969 ay bayan, revolusyonaryong bayan. Dahil inaamin doon mga Pilipino na ang Pilipinas ay magiliw na bayan. So dinudugtungan naman nila na province ito ng China. Dahil hindi makikipaglaban itong si Emilio Aguinaldo para sa ancestors ng China para gawing bayan ang Pilipinas kung hindi niya pinagtanggol ang Pilipino. At kasama ni Jose Ignacio Paua si Fujian Chinese, Emilio Aguinaldo, kapwa sila Fujian Chinese, ipinagtanggol nila ang bayan. Kailan? Kwentong Hao Chao. Wala silang dugo ng revolution dito sa Pilipinas. Pilit nilang sinasabi na revolusyon ng bayan ang nangyari noong 1896, no? So dito sa 1896, ano ba ang sinabi ni Dr. Jose Rizal, liwanagin natin para maliwanag itong mga inchik na mga magnanakaw, Okay. Ang sabi dito, ay kinakailangan na mabago ang kasaysayan ng Pilipinas. Sabi niya dito, if the Philippines must remain under the control of Spain, they will necessarily have to be transformed in political sense. So, ibig sabihin niya, ano ba yung sinasabing political sense? Gustong gawing province ng Spain ang Pilipinas at i-implement yung tinatawag na Maura Law. Okay, yung Maura Law, yan ay land reform program na kung saan ang panahon na yan, 1895, itong si Emilio Aguinaldo, hindi naman presidente ng Pilipinas. Siya ay isang kabisa di barangay, tuta ng Kastila, at yung tatay niya, mga magulang nila, ay bayaran ng Kastila, utusan, mamamatay tao. Okay, so sabi ni Dr. Jose Rizal ay kailangan baguhin ang kasaysayan, hindi kasaysayan ng Spain ang gusto nilang mangyari. So ang sabi nila Dr. Jose Rizal, kami na mga young Pilipino, mga kabataan, okay, at the age of bago pa, bata pa siya, sabi niya, my dream is to see you one day, jewel of the sea. No? Mula nung ako'y bata pa hanggang ako'y magkaisip. So ibig sabihin 35 years na siyang nag-iisip. Yung nanay niya, si Dr. Jose Rizal, na magkaroon ng bansa. Pinangarap nila magkaroon ng bansa ang mga Pilipino. Yung sinasabi natin na the birth of our nation at the region of the sun. So ang sabi niya, we young Filipinos, wala na sinabing we young Chinese, di ba? Wala pong Chinese noon panahon ng Kastila. Sabi sabihin, ang Pilipino may itinatag na gobyerno na nakaparalel sa Spain. We young Filipino are trying to make over a nation. Gusto namin magkaroon ng bansa. Pag sinabing nation, gusto namin magkaroon ng sariling nationality. Hindi yung nakikitara lang kami doon sa Spain. Ay lupain naman ito ng Pilipinas. So wala kaming nationality. Kailangan namin magkaroon ng nationality para meron kaming sariling passport, meron kaming sariling birth certificate, meron kaming sariling land title, meron kaming sariling Siemens book. At lahat ng mga bagay na yun nagsasaad na
Dito kami nagmula sa Pilipinas. Kaya kami naging Pilipino. Sabi nila sila ay nagmamarcha laban sa Spain. Anong ginagawa ng Kabataan Makabayan? Naglamarcha sila laban sa Pilipinas, laban sa Spain, laban sa Amerikano. Kakaiba naman yung revolution nila. So ibig sabihin, pinipiki ng komunistang Chinese o ng mga Chinese professor, Chinese lawyer, Chinese politicians na nasa gobyerno ng Pilipinas ang kasaysayan natin para gawin talaga tayong bayan. At ang sinusundan nila yung fraternity na ginawa ni Emilio Aguinaldo. So nung panahon sila Dr. Jose Rizal, walang fraternity. Totoong pag-build up ng isang bansa ang ginagawa nila, hindi pag-build up ng equality ng mga fraternity. And sabi naman, but from time to time turn our gaze upon our elders, we shall wish to read in their countenance approval of our action. So nanghihingi pa rin sila ng permeso sa kanilang mga magulang. Pag sinabi mga magulang, ipinanganak yan dito sa Eden, sa motherland natin. Okay, ang motherland natin o ang Pilipinas ay hindi pinanganak ng dugo, pinanganak na parang perla sa karagatan. Nilalang ng Diyos, binigay sa Pilipino. Okay, so pagdating dito, wala pa rin yung bayan. Okay, my countrymen, okay, I have given proof that I am most anxious for liberties for our country. So nag-speech si Dr. Jose Rizal sa harap ng mga katipunero. Yung League of Filipino na ipinanganak sa bansa, hindi ipinanganak sa bayan. Hindi sila anak bayan, anak ng bansang Pilipinas. Kaya mapapansin nyo diyan sa national anthem, pinaglululoko ko tayo ni Emilio Aguinaldo. Kasi ginawa niyang kamag-anak si Dr. Jose Rizal galing province of China. Kaya bayang magiliw. So dito, pag kinanta mo yung patriotic song, Pilipino ka, dapat sabihin mo ay, Bansang Pilipinas, pelas ng silanganan. Diba? Yun ang patriotic song, hindi yung bayang magiliw na galing ka sa province. So, galing siya sa, meron silang isang bansa, hindi siya galing sa ibang province ng Chinese. No, sabi niya, aking mga kababansa, gising ang aking diwa para sa kalayaan ng ating bansa. Isa ako sa pinakang gising ang diwa, gising ang alaala, gising ang pagnanais na tayo ay magkaroon ng bansa. I am desirous of them, but I place as a prior condition the education. Yung sinasabing ina ng karunungan, the mother of education. Hindi inang bayan ng karunungan, inang bansa ng karunungan ang Pilipinas. Okay, ang patrimony natin, ang birth of origin natin ay ang pinagmulan ng karunungan natin. Okay, that by means of instruction in industry, our country may have an individuality. So, hindi kayo aasa sa inchik of its own and make itself worthy of these liberties. Gusto natin magkaroon tayong kalayaan, hindi yung manipulado tayo ng Chinese. Pati kasaysayan natin, made in China niyan, niluluko tayo ng mga inchik. Okay? So, independence ng Pilipinas ang sinasabi, hindi yung ang mamatay ng dahil sa'yo, bayang magiliw, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ito, pag sinabing liberty, mamamatay ka para sa kalayaan ng Pilipinas. Kaya yung June 12, 1898, yan ay isang krimen, treason, at war crime. Bakit war crime? Gusto nilang patungan ng kwentong utot ng inchik yung totoong dugo ng revolusyon nila Dr. Jose Rizal, na pinaglaban nila Dr. Jose Rizal ay hindi bayan at province ng China, o hindi nila pinaglaban si Emilio Aguinaldo. Nag-iimbento lang itong sila Emilio Aguinaldo at mga Pujian Chinese na nagpapanggap na Pilipino. So lumayas na kayo dito sa Pilipinas dahil kayo ay mga luko-luko. No? So ganito, ano ba sinasabi ni Dr. Jose Rizal,
kinaibigan niya ang bansang England. Humingi sila ng tulong sa Holland, sa Germany, sa France, at sa Amerika at sa Australia upang palayain ang bansa, hindi ang palayain ang bayan. So ang ginawa na itong mga inchik, ilang mga Pujian Chinese, hindi palayain natin ang bayan, magdigma ang bayan tayo. Dito nakikipagdigma sila, Dr. Jose Rizal, hindi sa kapwa Pilipino, nakikipagdigmaan sila laban sa Spain. Anong sabi dito? It is probable that England will look favorably upon the independence of the Philippines. Okay? So yun yung sinasabing mga Pilipino. We young Filipino are trying to make over a nation. Ang ibig sabihin nun, we dream for liberty. We dream for the independence of our country. Okay? So hindi tungkol sa bayan yan, ng mga magnanakaw na feed-up scammer, matay tao nagpapanggap na bayani. So anong sunod? If the Philippines secure their independence, wala naman ditong if bayan or state secure their independence. After heroic and stubborn conflicts, they can rest assured that neither England, nor Germany, nor France, and still less Holland will dare to take up what Spain has been able to hold. So, sinasabi ni Dr. Jose Rizal na independence, na gustong magkaroon ng independence, ay yung Pilipinas na merong 6 milyong Pilipino. Hinihingi ni Dr. Jose Rizal ang kalayaan at karapatan na magkaroon ng kalayaan ang mga magulang ng young Filipinos dito sa karagatan. Yung karagatan wala sa dugo ng inchik, nasa ilalim ng kalangitan. Yung iba pinapaliwanag natin. At yung ilalim ng kalangitan at ibabaw ng kalangitan, ito yung sinasabi natin, itong flag natin, yung ilalim ng kalangitan pula, yung kalangitan puti, kasi yung kalupaan nagsinisimbolize ng buhay ng ating mga magulang, buhay ng ating ancestors, buhay na nilalang ng Diyos sa lupain, kaya nasa ibaba. So yung puti ay yung I die under your sky and in your enchanted land eternally sleep. Kapiling ni Dr. Jose Rizal yung bansa niya, yung lupain niya. Okay? Nung siya ay mamatay, hindi niya kapiling yung langit. Okay? Yung lupa, kapiling ng langit, pero yung si Dr. Jose Rizal, kapiling niya ay lupa. Hindi pwedeng lumutang sa atmosphere yung bangkay ni Dr. Jose Rizal. Yan ang gusto ng mga inchik. Yung salip na lupa, ginawa nilang away, laban tayo. Sinong hindi papayag na Pilipinas ay bayan, laban tayo, gera tayo, magdigma ang bayan tayo. So walang ganitong flag ang Pilipinas, ito ang tama. At yung Luzon, Visayas, Mindanao, hindi mo dapat kukulungin sa fraternity ng inchik, sa equality ng inchik. Hindi equality yan. Hindi pwedeng maging equal yung langit at saka itong region of the sun. Yung tubig at region of the sun, hindi pwedeng maging equal. Kasi yung tubig, dyan pinanganak yung lupain. Hindi pwedeng ipinanganak yung tubig sa lupain. Hindi pwedeng baliktarin yan. At yung lupa, yung langit, hindi pwedeng ipinanganak sa lupa. Yung kalupaan, ang ipinanganak muna sa tubig. Nauna yung tubig na langin ng Diyos kaysa sa lupa. At bago na nilalang ang tubig at lupa ng planeta natin, hindi nauna yung tubig at lupa. Ang nauna yung space of time, yung region of the sun. Kaya hindi tungkol sa equality. Mali ang flag na ito na ginawa ng traidor na si Emilio Aguinaldo. Kinopya lang ito niya magkatapos niyang patayin si Dr. Jose Rizal at ang mga katipunero para magpatuloy yung gobernador silyo system
napapalit sa Spain ay China. So yung mga kasinungalingan na yan, dapat mawala yan dahil hindi totoong ganyan ang karunungan ni Dr. Jose Rizal. Hindi barbaro. Walang barbaro na flag si Dr. Jose Rizal. So ito, ang ating bansa o ang dugo o ang sinasabi nating motherland ay nasa baba lagi ng kalangitan. Okay? Nasa ilalim ng sovereignty ng Diyos. Nasa ilalim ng atmosphere. Nasa ilalim ng kalangitan. So yung star, nilagay natin doon sa kalangitan. No? Doon sa puti. Kasi nagsisimbolize lang yan na walang bahid ng kasalanan ang Luzon, Visayas at Mindanao. Yung namumuno na Trinity or Triad o yung Fraternity, yun ang may bahid. Okay? So, ibig sabihin yan, kaya nandiyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, andyan sa puting simbol, ay natatakpan sila ng atmosphere, yung Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi mo pwedeng takpan ng dugo yan. Okay? Takpan mo ng langit para ang kabutihan laging nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag mong kulungin ng Trinity. So ngayon, ang araw ay nasa gitna kasi galing sa east, nasa katanghili ang tapat yan. Okay? So, ang ibig sabihin nito ay sovereignty, langit, lupa at tubig. Okay? Sovereignty ito ng buong Pilipinas, bansa ang nire-represent, hindi equality, liberty ng fraternity ng ancestry of Chinese. Hindi pwedeng si Dr. Jose Rizal ay gumawa ng ganitong flag na yung galit ay nasa langit at yung justice ay nasa lupa, nasa tubig. Yung tubig ba pwede mong sabihin justice? Tumawid nga dyan yung inchik So paano magiging justice ito? Tubig o yung blue, tinawid nga ng inchik yan, gusto niya gawin din pula. So hindi yan ang history ng Pilipinas. Walang ganyang kasaysayan na yung bayan ay mayroong 6 milyong Pilipino, no? Ang sinasabing may 6 milyong population dito ay yung Pilipinas. At hindi hiningi ni Dr. Jose Rizal sa Spain ang pangalang Pilipinas. Ipinaglaban nila. Gusto ni Dr. Jose Rizal magkaroon ng independence. Hindi mamalimos, pinalalabas ng mga inchik na mamalimos si Dr. Jose Rizal doon sa Spain kasama si Emilio Aguinaldo. Bigyan mo nga ako ng pangalang gusto ko. Ay bayan na lang ibigay ko sa iyo. Kasi galing sa province si Dr. Jose Rizal. Kalukuhan yan. Walang ganyan. Buhay pa si Dr. Jose Rizal dito. Yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na hindi nila kalaban ng Amerikano at ang British. Ano ang ginagawa ng mga kabataan makabayan na inimbento ni Fujian Chinese Jose Maria Sison? Pinabato itong US Embassy. Okay. Bakit kailangan batuhin nila ang US Embassy? Ayaw nilang tanggaping bansa ang Pilipinas at ayaw nila na ang mga Amerikano at British ang nagbigay ng liberation sa Pilipinas. So ang sinisira ng mga inchik ay yung 1935 Constitution. Okay? So ang gusto ng mga kabataan makabayan o pag sinabing kabataan makabayan, itong revolutionary government, itong nasa itaas na to. Okay? Yung revolutionary government na yan ng Chinese galing sa southeast coast of China na nakikitulad kay Dr. Jose Rizal, gumawa din ng kanya-kanyang mga monumento sila. Kasama ito si General Pawa, General Jefe, at mga inchik na nakasiris din dito kay Chin Shanrong na namatay naman diyan sa may pagitan ng Galwan Valley. Fujian Chinese din yan. So ang mga Fujian Chinese, gumagawa sila ng kasaysayan tungkol sa history ng dugo nila. Si Dr. Jose Rizal, hindi naman niya sinulat yung kasaysayan ng Pilipinas sa dugo ng inchik o sa dugo niya. Sinulat ni Dr. Jose Rizal ang kasaysayan ng Pilipino at ng Pilipinas sa pamamagitan ng kalangitan, sa rehiyon ng araw. Sa ilalim ng kalangitan, meron akong bansa. Sa rehiyon ng araw,
sa silanganan, meron akong bansa at yun ay matatagpuan sa karagatan. So hindi pwedeng gawing bayan ang Pilipinas na matatagpuan sa province o sa dugo ng Inchik. Okay? Hindi tungkol sa travel history ng Chinese ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal from northwest to southeast. Hindi siya gumamit ng polar angle ng south in the north direction of east and west. Sabi niya, pag lumabas ang sikat ng araw sa silanganan, unang dadatnan mula sa katubigan ay kalupaan ng Pilipinas. Kalat tanghali ang tapat, makikita ang Luzon, Visayas at Mindanao. Paglampas ng Luzon, Visayas at Mindanao, katubigan na naman. At yung katubigan na nakapalibot sa Pilipinas, Sea of the Orient, dagat na nasa silanganan. So hindi mo pwedeng sabihin yung Pilipinas ay bayan ng China na nasa southeast. Hindi pwedeng ganon. Hindi yun ang history na yung dugo ng Inchik ang naglakbay patungo southeast. At nung makita ng mga Pilipino, abay, doon ko pala galing sa dugo ng Inchik. So hindi dugo ng Inchik ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ang Pilipinas, hinalin tulad niya sa perlas na walang kasalanan, without a stain of shame, a place where faith does not kill. Hindi mo pwedeng palabasin na ang Pilipinas ay martyrdom place, or pwede mong sabihin na ang Pilipinas ay place of arrival of ancestors of China and place of evolution. So ang salitang Eden, hindi mo pwedeng sabihin na place of arrival. Ang salitang Eden, nilikha ng Diyos ang lupain. At mula sa lupain, nilikha ng Diyos ang tao. Genesis chapter 2, verse 7 and 8. Hindi mo pwedeng reverse yan. Na yung dugo galing sa lupa. Yung lupa galing sa Chinese. So yung lupa galing muna sa Diyos. Nilalang ng Diyos. Mula sa lupa, by means of breath of life, sa hininga ng Diyos, nilikha niya dun ang buhay ng tao. So merong gumawa, may lumikha ng tao, may lumikha ng lupain at hindi tao. Yung Diyos ang lumikha ng tao at bago likha ng tao, binigyan mo